Magandang araw po sa inyong lahat. Ito yung pangalawang episode ng ating gagamiting mga lesson sa discipleship process na gagawin doon sa mga home Bible studies. Papasalamat sa Panginoon dahil meron tayong ganitong oportunidad na tayo po ay mag-aral sa kanyang salita at ganoon din naman mapagpala sa pamagitan ng ganitong pagtitipon upang mabigyan natin ng walhati ang Panginoon. Bago po yan, hinihiling ko na tayo ay lumapit sa trono ng iyong biyaya. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil meron kaming ganitong sandali upang ang iyong salita ay pagbulay-bulayan. Ang dakilang tagapagturo, ang banal na Espiritu, ang hinihiling po namin na gagabay, magtuturo, pagpapaliwanag ng lahat ng mga salita na aming tutunghayan. Makita namin ang aming tunay na kalagayan sa iyong harapan. At nawa, gamitin po ninyo ang pag-aaral na ito sa espiritual na pagunlad nung mga inaabot po naming kaluluwa para sa Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung noong nakaraang linggo ay atin pong napag-aralan ang patungkol sa Disciples Prayer, ngayon naman ating titignan ang mga bahagi ng kasulatan na sinulat ni Apostle John sa John chapter 17. Ito po yung tunay na Lord's Prayer. Dahil dito, ang Panginoong Jesucristo ay nanalangin. Ang balikan po natin yung sinabi niya sa John chapter 16 verse 33, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Sa puntong ito, sinasabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa kanyang mga alagad kung papaanong siya'y magdudusa doon sa krus ng Kalbaryo, ang kumpletong pagsunod niya sa amang nasa langit ay kanyang sinasabi, binabahagi sa mga alagad. At kaya nga, dito sa pagkakataong ito, kanyang sinabi sa kanila na kung tayo ay na kay Kristo, meron tayong kapayapaan. Ang mundo ay puno ng kaguluhan. Ngunit sinabi mismo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na pagtagumpayan na niya ang sanglibutan. Kaya isang pagpapala po na sa ating pagtuturo ng salita ng Diyos sa John chapter 17, matutulungan ang mga kapwa natin mananampalataya kung papaano po silang mananagumpay dito sa magulong sanglibutan. Lahat po tayo mananagumpay, kakamtan yung kapayapaan na nasa ating Panginoong Heso Kristo. Nais ko pong dalhin kayo dito sa bahagi ng kasulatan. Hayaan po ninyong basahin ko yung verses 1 to 5. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou hast gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Nang ating pong pinag-aralan yung Matthew chapter 6, ating nakita ang babala ng Panginoong Jesucristo sa pasisimula ng personal na pananalangin o pananalangin sa dakong lihim, ay kinakailangan tumungo ka sa isang secluded na lugar, isasara ang pinto para ikaw at ang amang nasa langit ay mag-uusap.
Pansinin po ninyo ang sinabi ng verse 1, "These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee." Ang Panginoong Kristo, kaya niyang itingin ang kanyang mga mata doon sa langit. Ang mga mata ng Panginoong Kristo ay walang pagkakasala, hindi nagkasala, at yun lang mga matang yan ang makikita nating karapat-dapat upang tumingin sa langit. Hindi kagaya po natin, nagkakasala yung ating mga mata, kaya nga itinuro doon sa Matthew chapter 6 na kinakailangan tayo po ay nandoon sa lihim na dako. Isasara ang ating mga mata at tayo'y mananalangin sa Amang nasa langit. Panginoong Kristo'y kakaiba dahil siya'y banal, siya'y makapangyarihan, at kanyang iminulat ang kanyang mga mata at itiningala doon sa langit at siya'y tumawag. At ang sabi niya, the hour is come. May oras mo, takdang oras sa pagsunod ng Panginoong Kristo mula ng kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagkabayubay doon sa krus. Ito po ay may takdang oras at panahon. At ako'y naniniwala na walang sinayang na oras ang ating Panginoong Kristo doon sa ibinigay sa kanya ng Amang nasa langit, at ito'y pinuno niya ng pagtupad. Hindi kagaya natin na marami tayong pagkukulang, marami tayong mga kasalanan, at ang mga oras na ibinigay ng Panginoon ay hindi po natin nagagamit ng tama. Nang tumingala sa langit ang Panginoon at kanyang tinignan ng Amang nasa langit, ito'y punong-puno ng pagkatiwala, at ganun din ang kanyang kahilingan ay ibigay yung luwalhati sa anak ng Diyos. Meron siyang kagayang kaluwalhatian ng Amang nasa langit dahil at ang Ama at ang Panginoong Kristo'y iisa lamang po. Ang kapangyarihan ay binigay ng Diyos sa Panginoong Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, upang magkaloob ng buhay na walang hanggan. At yan po'y mababasa natin sa verse 2, at ang nakasulat ay ganito, "As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him." Ang napakaganda pong makikita natin dito. Ang ipinagkakaloob ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. At napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok sa sanglibutan. Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Diyos, meron siyang kapangyarihan sa lahat ng laman. Ang dinanas na pahirap ng Panginoon, ang dinanas niya habang siya'y nasa katawang lupa, ay kagaya rin naman ng mga dinadanas natin ngayon. May paghirap, may pagsubok, at merong mga bagay na kung minsan ay hindi maabot ng ating kaisipan. Tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam nito. Kaya nga, ang kapangyarihan ay binigay na sa Panginoon Kristo. At ang mabuti na napakaganda pa rin na makikita natin sa talatang ito, nagkakaloob siya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang buhay na walang hanggan to ay ipinagkaloob sa iyo at sa akin ng pagtiwalaan natin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Merong bagong buhay, merong kapayapaan, merong pag-asa dahil sa Panginoong Kristo. Sa kanyang dalangin, nandoon sa kanyang puso ang lubusang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang Panginoong Kristo'y tumatawag sa Amang nasa langit. Yung buhay na walang hanggan ay pinagkaloob at ipagkakaloob ng Panginoong Kristo doon sa nagnanasang kumilala, doon sa kanyang natapos na gawa, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 3, "And this life eternal," and this is life eternal, "that they might know thee,
the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Ang tamang pagkakilala sa Diyos na banal, sa Diyos na makapangyarihan, ito po ay iahayag ng Panginoong Jesucristo. Hanggat hindi natin nakilalang tunay at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi po natin mauunawaan yung amang nasa langit. Kaya nga, sa ating pagdalangin, mamaya, yung pagpapasalamat doon sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoon. Opo, sa mundo ay may pagsubok, ngunit ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng kapayapaan. Pasalamatan natin siya doon sa walang hanggang buhay na kanyang kaloob na nasa Panginoong Jesucristo lamang. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong katapatan sa aming buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapayapaan. At salamat po sa dalangin ito na ang Panginoong Jesucristo ay pinagkakalooban ng pag-asa ang lahat ng laman upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Kanyang tinapos ito upang mabigyan ng luwalhati ang amang nasa langit. Maluwalhati ka, Panginoon, sa pamamagitan ng aming gagawin, pag-aaral ng iyong salita at paglago sa aming pananampalataya. Ito pong lahat ay hiling namin at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.